Sa pagpapatuloy ng istorya, sinabi ng village chief na palay-patlipat naman daw ng village ang tribo nila. Kaya naman hindi ito magiging problema sa kanila. Dagdag pa raw ang problema nila sa current lord. Pero ang pinakadahilan sa paglipat nga nila ay ang recent outbreak. Dahil nga mga mersenaryo sila, nagtitiis na lang sila pero hindi na raw nila kayang indahin pa ito. Tinanong naman ni Arel kung ang plano daw ba nila ay ang lumipat ng ibang bansa. Naiintindihan daw nito ang sitwasyon nila, pero hindi gaya dati, mahihirapan daw silang matanggap ng mga dayuhang bansa. Tama daw yun, sagot ng chief, ngunit wala na silang choice. Sagot ng bida, kung lilipat sila baka mas magkaroon pa sila ng mga bagong conflict, pero tinanong niya, paano kung kaya nilang resolbahin ang problema? Nagulat ang village chief sa proposal nito at sinabing libo-libo daw yun at isa pa, bakit daw bibigyang pansin niya pa sila? Huwag daw itong mag-alala dahil may sarili siyang paraan. Gaya ng sinabi niya, kooperasyon lang ang kailangan niya mula rito. Kahit na lumipat daw kasi sila ng bansa, walang garantiya na magiging stable ang pamumuhay nila. Gayunpaman, kahit nagagawan niya ng solusyon ang problema nila, nais pa rin niyang bayaran sila ng tama kung tatanggapin nila ang trabaho niya. Napaisip naman siya dahil dito. Humingi siya ng oras upang mapag-isipan muna ito. Habang nasa labas, tinanong ni Arel si Seyna kung kaya ba raw sila inambush ng mga villages ay dahil sa mga undead. Sagot nitong oo, meron daw kasing outsider na dumating doon sa village na bigla na lang naging undead. Napansin naman ng prinsipe na ang mga residente doon ay may fighting power na may kukumpara sa mga active na knight. Pero siyang na sobrang maingat sila, means na nag-suffer sila a lot. Napansin naman nito ang blue light at inisip na galing ito sa lineage na naturally prone sa mga awaken ng auras. Sa isip-isip ng bida, masasayang ang talent ng mga ito kung hahayaan niya lang na mag-suffer sila sa stupid na lord ng lugar na yun. Kaya naman kung mapapapayag niya sila, gagamitin niya raw ito ng tama. Sa tingin naman ni Seyna, napakabait daw na tao ng prinsipe. Matapos ang mahabang konsiderasyon, sa wakas, tinanggap ng village chief ang proposal nito. Pero sa isang kondisyon, kailangan munang masolusyonan ang zombie problem. Confident naman si Arel at sinabing kung hindi niya ito masosolusyonan, then hindi niya masasabing pro siya sa dati niyang buhay. Kaya naman, sinimulan na nilang atakihin ang mga undead. Sa ngayon, karamihan daw sa mga ito ay palaboy-laboy sa gubat na malapit sa village. Pero dahil marami-rami ding wild animals sa forest, kaya siguro sila umaabot daw doon, sabi ni Seyna. Napaisip naman si Prince Arel saan daw kaya nanggaling ang mga ito. Kapag papansinin ang behavior pattern nila, mukhang wala naman daw na mage in charge sa kanila. Ginawa lang daw kaya ito ng mage bago umalis. Sinong baliw na mage daw ang gagawa nun, tanong ni Arel. Tinanong naman ni Seyna kung iisa-isahin lang ba raw nila ang mga yun ng ganon. Sagot nitong hindi, dahil inefficient ito. Meron daw better way, at ito ay ang pagsama-samahin sila at i-cremate ng sabay-sabay. Napatanong naman si Seyna paano ito gagawin habang si Dia ay na-excite sa plano. Ang pinaka-sure way daw ay ang paggamit ng holy water ng Holy Kingdom pero masyadong mahal daw yun. Isa pa, ang hirap daw makakuha nito sa kaharian nila. Pero naisip niyang meron naman silang 6th class mage doon kaya wait and see lang. Approve naman ito kay Dia. Ang pinaka-importante daw sa ngayon ay ang pag-iipon ng mga undead. Kaya naman, nagpiknik sila sa kagubatan ni Seyna habang may bonfire. Masayang umiinom ng tsaa ang bida habang nilalamig naman si Seyna doon. Sila daw ang magiging bait para sa mga zombie. Natuwa naman si Prince Arel sa mga bituin at napansin ang isang shooting star. Hindi naman sigurado si Seyna kung tama ba ang ginagawa nila, pero kumbisido itong yun ang best method upang ma-attract ang mga zombie. Simula pa raw noon, namumuhay on instinct ang mga undead, at sobrang attracted sila sa mga humans. If makakakita sila ng fresh human flesh sa gitna ng kagubatan, sobrang magsasaya raw ang mga ito. Sa di kalayuan, busy naman magtsaa si Dia habang nakalutang. Pero ang ibig sabihin daw ni Seyna, kung kailangan ng bait, hindi na kailangang nandun pa ang prinsipe dahil delikado raw yun. Pero kailangan niya raw tong gawin himself. Kahit na hindi sinabi out loud ng village chief, alam niyang merong grudge ito sa nobles na gaya niya. Kaya kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Isa pa, napatanong siya kung ano ang plano ni Seyna kung sakaling umalis ang mga kababayan niya sa kaharian nila. Nagulat naman si Seyna sa tanong na yon.
Natawa na lang siya nang sabihin ng prinsipe na siguradong sasamahan niya sila. Base kasi sa personalidad ni Sena, never niyang tatalikuran ang kanyang mga kasama sa village. Maaring mag-retire ito sa pagiging knight at sundan ang mga villagers. Dagdag ni Prince Arel, anuman daw ang maging desisyon nito, hindi niya naman ito pipigilan. Pero ayaw niya raw sanang pakawalan ang great talent na gaya niya. Kaya naman, worth it daw ang ginagawa nila ngayon. Napatawa na lang si Sena sa sinabi nito. At tama nga ang hinala ng prinsipe, isa-isa nang nagdatingan ang mga zombie. Sa wakas, paparating na ang inasahan nila. Tinanong nito si Sena kung ready na raw ba siya, at kinuha ang kanyang kamay. Sumagot naman itong of course, sabay buhat sa prinsipe. Pinatakbo niya si Sena at syempre humabol naman ang mga undead sa kanila. Mukhang delikado daw ito. Napansin ng bida na imbes na maglakad ng mabagal ang mga ito, hindi siya makapaniwalang tumatakbo sila ng mabilis. Tila isang horror movie daw ang sitwasyon nila. Natuwa naman ito na para lang silang maglalaro ng mataya-taya. Nainis naman si Sena at sinabing, hindi raw ito ang oras para mag-enjoy siya. Inobserbahan naman nito, kung nagsama-sama na ba raw sila. At nang oo, si Dia na ang bahala sa mga undead. Nagready na nga ang mage para sa mga ito at nagcast ng firewall. Dahil doon, natrap ang mga zombie, bagay na ikinatakot ng ibang undead. Nabahuan naman sila doon dahil naging uling na raw ang mga ito. Nakakapagtaka na wala raw magic resistance ang mga ito at namatay na lang basta. Mukhang ang mage na responsible para sa mga zombie na yun ay hindi pa tapos ang ginagawa niyang eksperimento. Nakakabahala raw dahil nakuha ng magic ang atensyon ng iba pang mga zombie at sunod-sunod na nga silang nagsisidatingan. Kaya naman, uulit-ulitin daw nila ang pagtakbo. Mukhang aabutin hanggang umaga si Sena sa teknik na gagawin nila. Kumapit lang daw ito at ilang rounds pa ng pagtakbo ang gagawin nila.